beloved Boss Mike Cervera. Ayan, Sara, makinig ka. Bukod sa mahina yung depensa mo, eto na lang, pagkakataon mo, i-grab mo na to. I-grab mo na to. Ito lang. May tsansang makatakbo muli sa halalan si Vice President Sara Duterte sa 2028 kung magbibitiw siya sa posisyon bago umusad ang kanyang impeachment trial sa... Nako, ayan na nga, Sara, Dalawa lang talaga, na-corner si Sara, Nixon Ducay, Chris Cremble, Emma Ordonez, Lynn Harakawa, Miss Au, Olympia, Wisely, Eto, kita nyo, mga kababayan, Si Sara na-corner. Yung bang wala na siyang pupuntahan, kundi makikipagtabla o talo na lang. Parang ganun na lang laban ni Sara Tatabla o matatalo na. Wala na hong panalo. Di po ba? Di ba nandoon po tayo sa sitwasyon laging ganon? Lalo na kapag mga kababayan, nakikipaglaro tayo ng sugal. Eto, sugal na tong papasukan ni Sara. Magsugal ka na, Sara, kung ako sa'yo. Mas maganda na tumabla ka kaysa matalo ka. Pag nakatabla ka, nako, maganda-ganda pa yan. Pag natalo ka, tandaan mo, wala nang bawi yan. Hindi ka na makakatakbo. Ano pang gusto mo? Ayan, grab mo na tong sinasabi rito. Pakinggan muna natin kung bakit. May tsansang makatakbo muli sa halalan si Vice President Sara Duterte sa 2028 kung magbibitiw siya sa posisyon bago umusad ang kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon mismo kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Nako, Sa isang ayan na, si Enrile na nagsabi niya na. panayam sa radyo, sinabi ni Enrile na kung mag-resign si VP Sara bago pa man magsimula impeachment proceedings, hindi na itutuloy ng Senado at hindi rin siya mababawalan na muling humawak na oposisyon sa gobyerno. Yun, kita nyo, mga kababayan, kapag daw, mga kababayan, nag-resign si Sara, ang mangyayari, mga kababayan, hindi na daw itutuloy yung impeachment niya. Kaya lang yung mga congressman, yung prosecutor ng mga kongresista, abay, ayaw naman pumayag Yan ang opinion ni Enrile, mga kababayan, pero yung mga kongresista, iba. Ang gusto nila, kahit na mag-resign si Sara, ituloy-tuloy po nila yung impeachment trial niya. Nang sa ganun, mga kababayan, magkaalamanan. Ngayon ang tanong, saan po kayo papanig? Magre-resign si Sara at kalimutan na? O ituloy na lang yung impeachment trial? At para magkaalamanan na? Saan po kayo, mga kababayan? Ano po ang inyong ang inyong opinion diyan? Saan? Sa nagsasabi na mag-resign si Sara at kalimutan na? Press 2. Sa mga nagsasabi na ituloy ang impeachment trial at para malaman natin kung ano totoo diyan, press 1. Paki-comment naman, mga kababayan. Sa ilalim kasi ng batas sa mga na-impeach na opisyal ay may perpetual disqualification. Yan, perpetual disqualification. Panghabang buhay, mga kababayan, na hindi ka na po pwedeng tumakbo, magsilbi, o kahit anumang posisyon sa gobyerno. Wala na ho yung buong buhay niya. Hindi na siya pwede dyan. Ganon. Nakita nyo? Mas maganda, ituloy na lang, sa paglilingkod sa pamahalaan. Samantala, tiniyak naman ni House Secretary General Reginald Velasco na sumunod sa konstitusyon ang paghahain ng Articles of Impeachment laban po kay VP Sara. Totoo naman pinag-ingatan po nila yan. Sinunod nilang lahat. Sinunod nilang lahat yung proseso. Kaya lang, alam nyo, sa totoo lang, si Enrile, mga kababayan, bilib na bilib ako rito. Biruin ninyo, 101 101 na ho ang edad niyan. 101 years old. Mga kababayan, marami na ho itong mas matanda pa ho ito sa mga sa mga cellphone. Mas matanda pa to sa mga kababayan. Naku, napakarami na niyan. Mas matanda pa po yan sa bubble gum. Oo, wala pa hong bubble gum. Tao na ho si Enrile Grabe, no? Wala pang bubble gum. Wala pang cellphone.
Ang daming wala pa sa mundo pero siya nandyan na yan. Pero hanggang ngayon, mga kababayan, no, natuwa naman ako rito. Grabe, no? Sobrang haba ng buhay nito. Grabe. Ah. Mas maganda pa sa World War II. Di ba? Ay, World War II eh. Kita nyo naman, nandiyan dyan na yun. Oh. Yung ibang klase, wala pa Boss Mike Voltes. Wala pa! Wala pang ano ha, wala pang ano yan? Korean novela, wala pa. Wala pang ganun, mga kababayan. Alam nyo, mahirap pa ang Korea, tao na ho si Enrile. Oo, mahirap pa ang China, tao na ho si Enrile. Ganun ho katindi ito. Ha? Matindi, no? Alam nyo, sana po eto dalangin ko, sana po'y bayayaan po tayo ng tulad ng binigay ni Lord sa kanya na na buhay Pero mo 101. At isipin ninyo mga kababayan kung ilang taon na kayo. Halimbawa lang po. Ako 60 na. Biruin nyo kung aabutin ko ba 40 years pa ba ako sa mundo? Tingin ko nga mga kababayan, 10 taon na lang 10 taon na lang ilalagi ko sa mundo. Hindi ko pa ba to susulitin na gumawa ng mabuti para sa mga kapwa ko, tao? Dapat ganun mga kababayan ng kaisipan Bilang tumatanda tayo, dapat nagiging mature tayo na ang ginagawa natin yung kabutihan na lang sa mundo. Pero etong grupo ni Digong, mga kababayan, habang tumatanda't palapit ng palapit, lalong pasama ng pasama ang mga ugali Diba? Kakaiba. Dapat tayo, baguhin na natin yung sistema. Habang tayo patanda, dapat nagiging pabutit na tayo ng pabutit. Iniisip na natin yung pagharap natin kay bro. Saka mga kababayan ko, sa mga kapwa natin senior citizen dyan. Mga kababayan ko, isipin nyo na, maigi yung sasabihin ko. Habang papalapit po tayo ng papalapit, saan? Sa pagharap kay bro. Abay, gumawa na po tayo ng mabuti. Diba? Yung maaari nating ipagmalaki pagharap sa kanya. Nasasabihin natin na sinunod natin ang kalooban niya. Hindi yung tulad ng ginagawa ng kampo ni Digong. Ang ginagawa lagi ay puro galit, puro pagpapalaganap ng kaguluhan. Puro pagpapalaganap ng kung ano-anong masisira ang marami nating kababayan. Di po ba? O kaya mga kababayan, samahan niyo po ako. Samahan po natin si Pangulo na ipalaganap po natin ang kapayapaan. Ang may kasama pang pagmamahalan. Ganun. Yung masaya lang po tayo. Mas masaya po. Kita mo si Aber Saberon, Tama ka, Boss Mike. Ako po, 75 nakita nyo. Blessed po kayo. Oo. Kumbaga saan yan Boss Aber Yan may bonus na Ay kita nyo naman yung mga iba, di ba? Di naman umaabot na 60. Kaya tayo, umabot na tayo ng 60. Ay yung kasunod nito, bonus ko na ano pa ba ihingin natin sa buhay natin? Binigyan na tayo ng mahabang buhay sa mundo. Kumpara sa iba, wala pa 10 taon, nawawala na. Di ba? Kaya magpakabuti. Tayong mga mga senior, tayong mga, dapat nga 50 pa lang pataas nag-uumpisa na kayong magpakabuti. Kalimutan nyo na ho lahat ng mga makamundong gawain. Kalimutan nyo na ho yung pambababae nyo. Kalimutan nyo na ho yung yung pagiging chismoso nyo sa kapitbahay nyo. Kalimutan nyo na ho yung laging away sa loob ng tahanan. Naku, pwede naman po na palaganapin na lang po yung kapayapaan, umpisahan sa loob ng tahanan, sa pamamagitan po ng mga kababayan. Abay, manalig kahit manampalataya kayo sa Diyos. Yun po ang tanging mabisang sandata para maging mapanatili ang pagmamahalan, kapayapaan, pagkakasundo-sundo sa loob ng tahanan at sa labas ng ating tahanan. Diba? Sabi ni Pikeka,
baka na lang daw. Nako, ewan ko sa inyo. Tuloy. Bagamat may mga petisyon sa Korte Suprema na kinukwestiyon na impeachment, hindi natatanggap ng Kamara ang opisyal na kopya ng mga ito. Wala na. Ganun na lang. Pero alam nyo, tingin ko rito, si Enrile siguro nasabi niya lang yun. Pero tingin ko, mga kababayan, tutuluyan talaga to. Our beloved Boss